Kuya naman, hindi ka na bata. Bakit pa nakikipag-away ka pa rin sa mga bata na kapitbahay natin? Kuya, ayaw ko ng gulo. Kaya pwede ba? Huwag ka nang lumabas ng bahay ha? Napahilot sa sentido si Aiza na napatitig sa Kuya Ivan niya na nasa 30 na ang edad. Nakalabas ito ng gate ng bahay nila at nakikipag-away sa mga batang kapitbahay niya. Merong schizophrenia ang kanyang Kuya Ivan. Kung kaya kahit sa ganitong edad nito, ay parang bata pa rin ito kung umasta. Ito yung sakit ng ulo ni Aiza. Isa sa mabigat na pasanin ni Aiza sa kanyang buhay na iniwan ng kanyang mga magulang. Kitang-kita niyang napasalampak ng upo si Ivan at umiyak. Inaway ako ni Junjun. Sabi niya ibaliw raw ako. Kaya nagalit Ivan. Hinampas ko si Junjun. Umiiyak na wika ni Kuya Ivan niya na ngayon ay kinakagat na ang kuko sa daliri. Para talaga itong bata na walang muwang sa buhay. Kuya, malaki ka na kasi at hindi ka na bata. Kaya hindi ka na pwedeng makipag-away sa mga kagaya ni Junjun. Bad boy Junjun, inaway niya si Ivan at tinurahan si Ivan sa muka. Suntok niya pa si Ivan. Napapailing na lamang si Aiza nang lumapit sa kanila ang 7 taong gulang na si Kay at niyakap ang Tito Ivan niya. Tito, inaway ka na naman ba ni Junjun ha? Halika na, love-love ka na lang kay Kay at ako na ang bahala kay Junjun bukas sa school. Aawayin ko si Junjun at ipag-iiganti kita Tito Ivan. Kaya halika na, magbihis na si Good Boy Tito Ivan para malinis na at mabango, okay? Nakakaya na makita ka ni Ate Lizelle na marungis. Baka hindi ka na magustuhan ni Ate Lizelle. Napatutop si Ivan na sinipat ang sarili kung kaya't gumuhit ang malawak ng ngiti ni Kay. Gustong-gusto ni Tito Ivan niya ang kapitbahay nilang dalaga na si Ate Lizelle. Kung kaya ay ito ang nirarason ni Kay sa kanyang Tito Ivan para maniwala kaagad ito sa kanya. Napabugan ng hangin si Aiza nang makitang kaagad na sumunod si Ivan sa sinabi ng kanyang anak na si Kay. Mama naman kasi, sinabi ko na sa'yo na hindi mo makakausap si Tito ng ganyan. Nakapamewang na wika ni Kay at iniwanan ng inang napapailing na lamang. Ganito palagi ang kanilang buhay. Minsan pa kapag aburido ang ulo ni Ivan, ay nagwawala ito, lalo na kapag hindi nila ito nabibigyan ng gamot. Hindi naman pangit si Ivan, kaya lang ay bata talaga ang pag-iisip nito. Aiza! Sigaw ng asawang si Ferdy na nanggagalaiti sa galit. Ano na naman ba yung nangyayari sa'yo ha? Nasaan si Ivan ha? Napalunok si Aiza nang makita ang hawak nitong t-shirt niya na bago na ngayon ay hindi na magagamit dahil pinagputol-putol na ito gamit ang gunting. Sigurado siyang ang Kuya Ivan niya ang may gawa noon. Napapangiti na lamang si Ivan nang marinig ang inis na si Ferdy. Nagalit siya sa asawa ni Aiza sapagkat nakita niya itong may kasamang babae. Kagad na nagtago si Ivan sa kwarto niya para hindi siya makita ni Ferdy. Nye. Buti nga sa'yo. Ang sama mong asawa kasi. Niloloko mo lang si Aiza. Ani ni Ivan na nakangiwi habang pumasok sa cabinet ng mga damit niya nang marinig ang mabibigat na mga yabag ni Ferdy paakyat dito sa taas. Ivan! Pagtawag dito, napakagat ng daliri si Ivan nang bumungad sa kanya si Ferdy. Hinablot ni Ferdy ang yapis na katawan ni Ivan papalabas ng cabinet at pinagsusuntok ang katawan nito. Hayop ka talaga! Hindi ka na nagtanda ha? Sinira mo pa ang mga gamit kong walang yaka? Pinukpok ni Ferdy ang ulo ni Ivan kung kaya ipinigil na ito ni Aiza. Ferdy, tama na yan, ano ba? Hiyaw ni Aiza na hinablot si Ferdy na walang tigil sa pagpukpok sa ulo ng kapatid niya. Kakampi ka pa sa abnormal mong kapatid ha? Tinulak ni Ferdy ang asawa kung kaya ay nabagok ang ulo ni Aiza sa gilid ng mesa na ikinadugo ng ulo ng babae. Sinasaktan mo si Aiza ha? Walang iya ka. Inis na sinalakay ni Ivan si Ferdy at pinagsusuntok rin ito. Galit na galit siya nang makitang duguan ng kapatid sa ulo. Sinira ko ang t-shirt mo dahil galit ako sa'yo. Sinasaktan mo lang ang kapatid ko. May iba ka pang babaeng kasama na girlfriend mo. Kawawa ang kapatid ko sa'yo dahil wala kang yang lalaki ka. Nanlaki ang mga mata ni Aiza sa sinabi ng Kuya Ivan niya. Kahit may sakit ito sa utak, ay alam niyang hindi ito marunong magsinungaling
o kaya ay gumawa ng mga istoryang walang katotohanan. Tumahimik ka! At ako pa ang sisiraan mo kay Aiza, bulyaw ni Ferdy kay Ivan. Na muling uundayan sana ng suntok ang kapatid ng asawa niya, subalit natigilan na lamang siya nang pumagitna sa kanilang pag-aaway ang galit na si Aiza. Sige, saktan mo pa ulit ang kuya ko. Nang sa gayon ay ipapulis na kitang hayop ka. Manloloko ka. Akala ko ay tumigil ka na sa pambababae mo, pero niloloko mo lang pala akong hayop ka. Aiza naman, naniniwala ka talaga dyan sa kapatid mong mongoloid? Tumapo sa mukha ni Ferdy ang mga kamay ni Aiza. Insultuhin mo po ulit ang kuya ko. At hindi lang sampal ang aaputin mo sa akin. Hindi mongoloid ang kuya ko. Naiintindihan mo ba? Ikaw na walang kwentang lalaki. Lumayas ka rito. Layas! Sigaw ni Aiza at itinulak papalabas si Ferdy. Nang makalabas na ng kwarto si Ferdy, ay pinagtulakan pa ito ni Aiza palabas ng bahay. Mga 3 taon na niyang karelasyon si Ferdy at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nito pinapakasalan. Isa siyang single mom sa anak na si Kay nang maging sila ni Ferdy. Mabuti na lamang at hindi sila binigyan ng anak sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sa loob ng 3 taon na iyon, ay puro konsumisyon lamang ang binibigay sa kanya ng kasintahan niyang si Ferdy. Naroong nagsusugal ito o kaya naglalasing at minsan naman ay puro pambababae ang inatupag nito. Hindi napigilan ni Aiza ang pagtulo ng mga luha niya nang makitang paalis na si Ferdy sa buhay nila. Huwag ka nang babalik ditong hayop ka. Pahabol niya pang sigaw sa lalaki. Oo, akala mo kung sino kang maganda. Pinapaksamahan lang naman kita dahil malaki ang sahod mo. Dahil sa kang call center agent. Magsama kayo ng mongoloid mong kapatid. Balik sigaw naman ni Ferdy sa kanya. Akala mo kung sino kang umusta na babae ka? Magpasalamat ka pa nga at pinulot pa kita eh. Kahit may anak ka na sa iba. Napasingap na lamang si Ferdy nang batuin siya ni Ivan ng itlog. At sa malas pa, ay mabahong itlog talaga ang nabasag sa mukha niya na mas lalong ikinainis niya sa magkapatid na Ivan at Aiza. May araw din kayo sa akin, mga hayop kayo. Mga lahi kayong mongoloid. Nalulumong napaupo na lamang sa sopa si Aiza dahil sa nangyari. Hindi niya inaakalang tuluyan ng magwawakas ang relasyon nila ni Ferdy sa ganitong pangyayari. Nandito lang ako, baby girl. Baby ka pa rin ni kuya kahit may anak ka na. Napalingon si Aiza nang marinig ang sinabi ng kuya Ivan niya. Ito ang karamay niya sa lahat ng oras. Lalo na kapag nasasaktan siya. Noong unang nasaktan siya sa pag-ibig, ay ang kuya Ivan niya ang karamay niya dahil patay na ang magulang nila. Kahit may schizophrenia ang kanyang kuya, ay napakasipag nito sa trabaho. Kung kaya ay nakapagtapos siya sa kolehiyo dahil sa pagsisikap ng kuya Ivan niyang kulang sa bait. Masarap itong magluto kung kaya ay dinadayo ng mga taong Ivan's Kitchenette na kainan. Pag-aari ito mismo ng kuya niyang may schizophrenia. Nang mabuntis siya kay Kay, ay ang kuya niya ang sumuporta sa kanya at sa lahat ng gastusin niya sa pagbubuntis kay Kay hanggang sa nanganak siya. Noong bumalik siya sa pag-aaral, ay si Ivan ang nagbabantay kay Kay na isinasabay niya sa pagluluto niya sa kanyang maliit na kainan. Ngayon ay unti-unti nang lumalago ang kitchenette ng kuya niya. Napakalaki ng respeto niya sa kuya niyang may schizophrenia. Kahit ganito ang kalagayan nito, ay mahal na mahal niya ito, maging ng kanyang anak. Ito na lamang kasi ang nag-iisang tunay na pamilya nilang dalawa ni Kay. Kuya, nagpahit siya ng mga luha na napalingon sa kuya niyang nakabuka ang mga bisig para yakapin siya. I'm sorry baby girl, pero walang kwenta ang lalaking yun. Sinasaktan ka lamang ng lalaking yun, Aiza. Narito pa rin si kuya mo. Palagi ako nandito para sa'yo. Okay ba yun? Malungkot na napangiti si Aiza at niyakap ang kanyang kapatid. Salamat kuya. Maraming salamat sa'yo at hindi mo ako iniwan. Maraming salamat dahil palagi kang nariyan para sa akin. Napakagat ito ng daliri na tila ay nahihiya pa sa sinabi niya. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil tinitiis mo ako at hindi mo ako iniiwan kahit kailan. Kahit pasaway si Ivan minsan. Kahit pa bebe ako ay kuya mo pa rin ako, baby girl. Walang iwanan ha? Mahigpit na niyakap niya ang kanyang kuya Ivan at matamis na sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Aiza nang makita si Ferdy sa labas ng call center na pinagtatrabahuan niya. Kakapromote niya pa lamang bilang manager, kaya't ayaw niyang masira ang reputasyon niya sa kumpanya.
Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Wala akong matirhan at ibang mapuntahan. Kaya pabalikin mo na ako sa bahay oh. Pangakong magbabago na talaga ako at hindi ko nasasaktan si Kuya Ivan mo. Napabuga ng hangin si Aiza sa narinig na sinabi ni Ferdy. Halos hindi niya na mabilang ang mga pagkakataong binigay niya rito. Pagod na ako, Ferdy. At ilang ulit ka nang nangako sa akin. Kaya't pagod na ako sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay pumasok na nga siya sa kumpanya nila at naiwan na lamang si Ferdy na naikuyom ang kamao. Ikaw talagang mongoloid ka ang dahilan ng lahat ng paghihirap kong ito. Kung hindi ka lang sana pakilamero, hindi sana kami magkakaganito ni Aiza. Makakaganti rin ako sa iyong mongoloid ka. Ani ang napapatiimbagang ng maalala ang ginawa ni Aiza na pagpapaalis sa kanya ng dahil sa kapatid nitong may sakit sa utak. Habang nasa loob ng kanyang maliit na opisina sa Ivan's Kitchenette, ay tapos nang magluto si Ivan at nagsimula na siyang magbilang ng kanyang sales na nakaraang araw. Matalino si Ivan, lalo na sa pagnenegosyo at pati na rin sa math. Kahit na meron itong mental disorder, ay magaling ito sa negosyo. Pero mostly, ay lagi itong niloloko ng mga kahera niya sa kainan niya o kaya naman ay mga trabahador niya. Pero sa ngayon ay sinuwerte si Ivan na magkaroon ng honest at mabait na kahera at pati na rin serbidora. Kapitbahay nila ito ni Aiza na tinutulungan ni Ivan kung kaya ay napakalaki ng utang na loob ng mga ito kay Ivan na tinugunan naman nila ng kabutihan ng loob. Pero minsan kahit gaano pa kabuti kung ang mga tao sa iyong paligid ay masasama ang pag-uugali at walang utang na loob, ay wala ka talagang takas sa kasamaan. Nagsasara na ng kitchenette si Ivan kasama si Apple na tindera nito at si Marisol na kahera niya nang may dumating na lalaki na may hawak na baril at tinutukan si Apple. Kuya Ivan! Nanginginig sa takot si Apple dahil nakatutok sa kanyang ulo ang baril ng taong nakamaskara na umatake sa kitchenette ni Ivan. Ilabas mo ang lahat ng pera mo kung ayaw mong mamatay ang tindera mo. Napakanot-no si Ivan na lumapit sa mga ito. Ferdy, alam kong ikaw yan. Bitawan mo si Apple at ako ang harapin mo. Tapos ka na sa panloloko mo sa kapatid kong si Aiza. Kaya ngayon ay magiging tulisan ka naman. Kaya ayaw na ayaw kita para sa kapatid ko eh. Dahil alam kong masama kang tao. Kilala niya ang boses ni Ferdy. Kaya alam niyang si Ferdy ang nakamaskarang tao na nasa harapan niya. Sinira mo kami ni Aiza. Kaya't sisirain din kitang mongoloid ka. Pinaputokan ni Ferdy si Ivan kung kaya ay nagulat ito. Kaagad na rumihistro sa utak ni Ivan ang karahasan at naningkit ang mga mata nitong dumako kay Ferdy. Nagsisimula nang mag-hallucinate si Ivan na isa siyang superhero na ililigtas ang kapatid na si Aiza na sisilahin ng isang monster na ngayon ay nagwawala sa harapan niya. Kapag may isang bagay na nakaka-trigger ng halusinasyon ng isang schizophrenia patient, ay nawawala ito sa sarili. Nag-hallucinate at minsan pa nga ay nagsasalita ng mga bagay na hindi maintindihan. Sa ginawa ni Ferdy, ay tuluyang nagwala si Ivan na noon ay kinuha ang matalas na bone chopper na ginagamit niya sa paghihiwa ng mga buto. Kuya Ivan, wag! Iwinasiwas ni Ivan ang hawak na bone chopper sa kanilang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanila. Hindi na sila nakilala pa ni Ivan, kung kaya ay patuloy ito sa pagwawala. Ate Maricel, tawagan mo si Ate Aiza, bilis. Halos nag-aabulan na sina Apple dahil iwinasiwas ni Ivan ang bone chopper sa harapan niya. Sinamantala naman ni Ferdy ang kaguluhang nangyayari at pinuksan ng vault na lalagyan ng pera. Nang malimas ang maraming pera ni Ivan, ay nagmamadaling lumabas si Ferdy sa loob ng restaurant. Napatigil siya matapos tamaan ng isang bote ng soft drinks ang ulo niya mula sa nagwawalang si Ivan. Aray! Hiyaw niyang inis na binalikan si Ivan at ikinasa ang baril. Papatayin niya na ang abnormal na ito dahil matagal na siyang nagtitimpi sa lalaking ito. Huwag! Magpakanabay na sigaw ni Marisol at Apple. Kung kaya ay nawala kay Ivan ang atensyon niya at napalingon na lamang sa dalawang babae. Namanhid ang buong katawan ni Ferdy matapos na tamaan ang bone chopper ni Ivan. Kuya Ivan! Napasigaw si Aiza dahil sa kanyang nakita. Natigilan naman si Ivan na tila bumalik ang hwisyo nang marinig ang sigaw ng kanyang kapatid na si Aiza. Nanlalamig ang katawan niya nang makitang bumagsak sa sahig ang katawan ni Ferdy na duguan na matapos tamaan ang kanyang bone chopper.
Napapalingo-lingo si Ivan nang makita at ma-realize ang kamaliang nagawa at napasalampak na lamang na naupo sa sahig sa tabi ni Ferd. Baby girl, hindi ko sinasadya. Ayokong makita kang masasaktan. Hindi ko sinasadya, Aiza. Napaiyak na lamang si Aiza na niyakap ang kanyang kapatid. Wala kang kasalanan, kuya. Si Ferdy ang may kasalanan. Kaya't huwag kang matakot, ha? Hindi ka iiwan ni Aiza, kuya. Kaya tahan na. Tahan na, kuya. Parang bata na umiyak si Ivan at nagsisimula na naman ang pagsasalita nito ng kung ano-ano. Nagtuturo ito sa itaas ng bubong na kung ano-ano ang nakikita niya. Si Ferdy naman ay dinalan sa ospital. Hindi naman fatal ang tama nito, pero tuluyan itong nakulong. Kinasuhan nito ni Aiza sa ginawa nito sa kapatid niyang may sakit sa pag-iisip. Kuya, tahan na ha. Magbihis ka na at kailangan nating bumalik kay Doc. Aniya sa kapatid na nakatitig sa kawalan habang nagsasalita ng hindi nila maintindihan. Kuya Ivan, sige na ha. Magbihis ka na. Natigilan si Aiza nang inilapit ni Ivan ang mga daliri sa bibig niya dahil wag daw siyang maingay at natutulog pa ang baby K niya. Napabuntong hininga na lamang si Aiza na nilapitan ng kuya niya at hinubaran ng t-shirt. Kung dati ay masyado itong clean fake. Pero matapos ang nangyaring trauma dito, ay tuluyan nang nawala sa sarili ang kuya Ivan niya. Lumala ang schizophrenia nito. Pero tinitiis na lamang ni Aiza ang lahat. Ang kanyang kuya Ivan ang naging takbuhan niya sa mga oras na kailangan niya ng masasandalan. Ang kanyang kuya Ivan lamang ang tanging karamay niya sa lahat ng suliranin niya sa buhay. Higit sa lahat, ay si Kuya Ivan lamang ang nag-iisang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya at naging ama sa kanyang anak na si Kay. Hindi na rin ito naaalagaan ng kitchenette, kung kaya ay nagbabayad na lamang ng chef si Aiza upang magluto sa restaurant ng kuya niya. Maaasahan niya naman si Maricel at Apple. Tito, sasamahan kita ngayon sa check-up mo ha? Malambing na wika ni Kay sa Tito Ivan niya at humilig sa balikat nito nang nakasakay na sila sa taxi. Nakatitig pa rin ito sa kawalan at nagsasalita ng kung ano-ano na hindi naman nila naiintindihan. Mama, hindi na ba magiging okay si Tito? Malungkot na wika ni Kay sa kanyang ina. Maya-maya ay napatitig sa kanyang mga mata ang Tito Ivan niya. Tito, lumaban ka at alalahanin mo kami ni Mama dahil ikaw lamang ang nag-iisang meron kami ni Mama. Walang sagot na nakuha si Kay mula sa Tito Ivan niya. Blanko ang mga mata nitong walang mababakas na damdamin mula rito. Lumipas ang 2 buwan, na ganoon palagi si Ivan. Nakakapagod man ngunit tiniis na lamang ni Aiza ang lahat para sa kanyang kuya, na nag-iisang pamilya na meron siya. Palugi na kasi ang restaurant ng kuya niya, dahil sa mismanagement ni Ate Maricel at ng chef. Humingi naman ng tawad sa kanya ang mga ito dahil sa kakulangan nila. Kahit napagpasyahan na lamang ni Aiza na mag-resign sa trabaho para siya na mismo ang mamahala ng kitchenette ng Kuya Ivan niya. Dadalhin niya roon sa kitchenette ang Kuya Ivan niya. Baka isa ito sa mga ka-trigger ng mabilisang recovery ng kuya niya. Sa ngayon ay stable na ito at nakakausap na ng maayos kapag tatanungin mo. Hindi na rin ito nagwawala at bayolente kapag nakarinig ng bulyaw ng kahit sino. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang si Aiza nang makatanggap siya ng paanyaya mula sa Oxford Telecommunication and Smartmatic Company. Inaanyayahan ng mga ito ang mga malalaking shareholder ng kumpanya nila na ikinagulat naman ni Aiza. Pero ayon sa nabasa niya, ay nakapangalan sa kanya ang napakalaking shares ng kumpanya na masyadong ikinapagtaka ni Aiza. Hinalungkat niya ang mga gamit ng kuya niya dahil naalala niyang may nabanggit ito noon na nakabili raw siya ng shares sa isang company. Ha? Napanganga siya nang makita ang mga dokumentong hawak ng Kuya Ivan niya. Nagulat siya kasi isa siya sa may napakalaking shares sa kumpanya. Wala siyang kaalam-alam na isa pala siyang shareholder dahil ipinangalan sa kanya ng kuya niya ang napakalaking savings nito na inilagak nito bilang investing shares sa kumpanya at lumago. Ang perang inilagak ng Kuya Ivan niya ay naging share capital ng kumpanya na sa hindi nagtagal ay nagmultiply ang interest. Kahit napakalaki ng balik ng investment ng kuya niya na nakapangalan pa sa kanya. Wala siyang kaalam-alam sa pinagagagawa ng kuya niya dahil napakabisi niya sa trabaho. Araw-araw po,
Tinitignan ni Tito ang pera niya, Ma. Sabi niya ay para sa atin daw po yan. Aniya ni Kay nang makita ang inang halos malula sa laki ng perang nakapangalan sa kanya. Isa na siya ngayong milyonarya at sa ilang taon lang kapag nagtuloy-tuloy ang pagbulusok ng kumpanya pa itaas ay magiging bilyonaryo na sila dahil sa ginawa ng Kuya Ivan niya. Alam mo ang patungkol dito ha, Kay? Maang natanong ni Aiza sa anak. Opo, kasi lagi ang chinecheck ni Tito at ipinapakita niya sa akin. Birthday ko pa nga po ang password sa savings account ni Tito eh. Napatitig na lamang si Aiza sa kanyang kapatid na tahimik lamang na nakikinig sa pag-uusap nila. Kuya, magbihis ka. Isasama kita at dadalo tayo sa anniversary ng Oxford. Napangiti ito na kaagad namang nagbihis. Halos malula si Aiza sa biglaang pagbabago ng buhay nila dahil sa pag-i-invest ng Kuya Ivan niya. Pinag-aralan niya kung paanong patakbuhin ng maayos ang malaking pera ng kuya niya. Lalo na ang kitchenette nito. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ay nagbalik ang dating sigla ni Ivan at muli na itong bumalik sa pagluluto ng masarap na pagkain. Habang si Aiza naman ay pinapatakbo ng maayos ang malaking investment ni Ivan. Wala na siyang panahon pa sa mga lalaki at ibinuhos niya na ang oras para sa kanyang anak na si Kay at sa Kuya Ivan niya na nangangailangan ng atensyon nila ni Kay bilang pamilya. Ito na ang tamang oras para siya naman ang mag-alaga sa kuya niya. Ibabalik niya ang pagmamahal na ibinuhos ng kuya niya sa kanilang mag-ina. Dahil ang kanyang kuya ay ang hero nila ni Kay, ang nag-iisang super Ivan ng kanyang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ay maaari bang i-type nyo sa comment section ang inyong mga komento? Nang sa gayon ay mabasa natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.